Hi Sagittarius, what you doing? Alamin natin ngayon ang iyong near past, present at ang iyong near future. Okay, one more. Sagittarius, may mga bagay ka na hindi na-admit sa iyong nakalipas o maaaring sa part mo, hindi mo naintindihan. Makikita rito yung pagkalito mo o maaaring dahil hindi ka sure. Marahil dahil sa iyong pagdududa sa iyong kakayahan, nagdalawang isip ka, hindi mo alam kung saan direction ka patungo. O maaaring dahil na rin sa iyong mga pagkakamali, natakot ka magdesisyon, natakot kang sumubok. At may mga nag-focus sa mga sasabihin ng ibang tao, nag-focus sa mga chismis na siyang naging dahilan ng mga trouble, sa halip na mag-focus na ayusin ang mga issue. Maaaring magkabaliktad, Maaaring ikaw yung nahusgahan ng hindi tama o maaaring ikaw yung nanghusga. May mga pagkakamali na hindi inaamin, na hindi matanggap na siya ang may gawa. Kaya ang nangyari, isinisi sa iba ang mga pagkakamali. At meron iba sa inyo na na-impluwensyahan ng ibang tao sa pagdidesisyon o hindi naging patas. At may mga desisyon ka rin na hindi ka nag-ingat. Maaaring may narating ka na isang lugar na hindi mo pa nararating o maaaring ikaw ay nakapag-travel. Dahil dyan nakikita dito na may nakaranas na ma-homesick o mainip. At nakikita rin dito na may mga proposal na natanggap, pakikipag-ayos, pakikipagbati. Maaaring nagkaroon ng problema ang isang ama at isang anak na lalaki at merong hindi rin nakapagdesisyon pagdating sa relasyon kung mag-move forward ba o tatapusin na. At maraming chismis na hindi maganda sa iyong person, Sagittarius. At para sa mga single, lalong-lalo na sa mga lalaki, hindi ka nakapagtapat o hindi ka makapagtapat sa iyong gusto dahil ikaw ay nahihiya, natatakot kang sumubok, natatakot kang mabigo. Marami kang hindi naintindihan sa iyong naramdaman, sa iyong emotion. At isa rin sa mga naging problema mo, Sagittarius, yung iyong paniniwala. May mga bagay kang hindi pinapaniwalaan. Kung paano mo husgahan ang ibang tao o kung paano mo husgahan ang iyong sarili. At meron kang hindi matanggap dito, lalong-lalo na pagdating sa love o pagmamahal na usapin. Maaaring dahil sa kinalakihan mo o sa iyong mga paniniwala. At ganon din pagdating sa iyong karir. Hindi ka nakapag-focus sa iyong goals kasi hindi mo alam kung aling direction ang pipiliin mo. Nagkaroon din ng mga hindi pagkakaintindihan sa trabaho. Hindi mo ma-express ang gusto mo, ang iyong gustong mangyari. Nagkaroon din ng problema sa desisyon sa pera. Maaari ding hindi nakapag-desisyon sa mga proposal, sa offer, sa magandang balitang natanggap o invitation. Nakikita rin naman dito na nagkaroon ng positive lalong-lalo na pagdating sa iyong money and career. Nagkaroon lamang ng mga challenges o conflict dahil sa kawalan ng ingat, Sagittarius. At meron din hindi naging handa sa mga commitment. Maaaring hindi priority ang relasyon. Mahilig sa mga adventure bagamat may mga karelasyon. Ang nasa isip ay makarating sa iba't ibang lugar. Hindi mo siya mapapay-stay. May katigasan ng ulo. At ang pagiging judgmental ay nandito pa rin sa iyong kasulukuyan na sitwasyon. Bagamat pinakikita ang pagiging matalino, nagiging madaldal para manipulahin o saktan ang ibang tao. At hindi rin maayos kausap. Maaaring siya ay nagiging abusive, aggressive at violente. Maraming naglalaro sa iyong isip. Marami ka bang obligasyon, Sagittarius? Dahil hindi mo na nagagawa yung mga ginagawa mo dati. Dahil maaaring ikaw ay nape-pressure. Marami kang mabigat na dala-dala, maaaring sama ng loob, obligasyon, masyado ka ng seryoso, nawawala na yung mga ngiti, Sagittarius. Dahil sa kaiisip, hindi ka na nagiging cool.
Pinakikita rin dito ang isang ama na walang kaplano-plano sa mga anak o walang plano sa anak. Laging iritable, mahirap kausap. Pero weak ang taong ito, Sagittarius. Kaya para sa mga may nagpo-propose, gamitin ang utak. You should use your head. Huwag mong pabayaan na ang iyong puso ang magdesisyon. Maging maingat, doon ka sa taong mapagkakatiwalaan. May nakakaranas din marahil ng pangbubuli sa trabaho o maaaring pinag-iinitan ka ng boss mo. Judgmental din ang taong ito. Cold and agresibo. Ginagamit niya lagi ang kanyang power para maliit ng ibang tao. Sa kasulukuyan, merong mahihirapan pa rin na magdesisyon. Maging maingat lalong-lalo na sa may mga business. O kung may mga bagay kang gustong simulan, kailangan mo ng matibay na pundasyon at kailangan ng disiplina, Sagittarius. Ipinahihiwatig sa kasulukuyan sa iyong mga nararanasan, kailangan mo ng guide, spiritual o religious advisor. Kung nasasaktan ka ng ibang tao, ipanalangin mo sila ng taimtim. Lalong-lalo na kung may kasama ka na magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng mga ginagawa, o maaaring may taong gustong maghiwalay kayo ng landas. Lalong-lalo na kung may taong gusto ng bumukod, halimbawa sa inyong pamilya, o ikaw mismo, Sagittarius, huwag mong kalilimutan laging manalangin. At kung ikaw ay merong gustong pag-aralan o kung ikaw ay estudyante pa, maaaring may makilala ka. Maaaring siya ay maging teacher o mentor mo na siyang makakatulong sa iyong career path. You may be also, o maaaring ikaw din ay maging mentor o maging trainee ng ibang tao. Kaya ito na yung tamang oras para madagdagan mo ang iyong kaalamanan. Pagdating naman sa kalusugan, mag-exercise, mag-take ng vitamin supplements para ma-boost ang iyong immune system. Nakikita rin sa iyong present na sitwasyon na merong kang gustong gawin, puntahan, pero nahihirapan ka kung paano magsisimula dahil ang dami-dami mong pinoproblema. Hindi ka makapag-move, Sagittarius. Dagdagan mo pa ang iyong pananalig at humingi ka ng guide sa bawat desisyon mong gagawin. Napapagod na ang iyong katawang lupa, Sagittarius. Yung iba nawawala ng focus. Dahil dyan kailangan pa ng tiyaga, dedikasyon at effort. Bagamat mahirap mag-focus sa pagiging positibo, pero yan ang kailangan mo, Sagittarius. Hindi ka naman mag-i-stay sa mga pangit na sitwasyon kung anong meron ka ngayon. Kaya naman sinasabi ang importante, maging masaya. Kahit napakahirap na sitwasyon, pilitin maging positive. Kontrolin mo ang mag-focus sa mga negatibong bagay, sa mga negatibo mong mga iniisip. Dahil isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Four of Wands. Pinapahiwatig pa rin dito na hindi masaya ang isang pamilya. At nandito pa rin ang mga kanselasyon, lalong-lalo na sa mga selebrasyon. At kung sakali man may dadaluhan, Sagittarius, nakikita dito na maaaring maramdaman mo na hindi ka welcome. Kung ikaw ay may pupuntahan na pagtitipon o pagsasama-sama. Kung usapang teamwork naman, hindi ka makakakuha ng suporta. Patuloy ka pa rin nalulungkot, nagdududa sa iyong mga kakayahan. Lumabas ang The Hermit. Ang The World din ay reverse, Sagittarius. Marami kang hinahanap, gusto mong mapag-isa, at meron ding hindi nakukontento sa kasulukuyan. At merong mga couples na nakatuon sa mga pagpapayaman para sa mga material na bagay. Kaya naman wala ng oras sa isa't isa o maaaring nawawalan ka ng time sa iyong pamilya, Sagittarius. Maaaring may nagkakawatak-watak na pamilya. Three of Cups. May nakakaramdam ng disappointment. Nararamdaman mo yung bigat at napakahirap abutin ng iyong gustong mangyari o ng iyong mga pinapangarap. Huwag mong shortcutin ang iyong pangarap. Kailangan mong pagdaanan lahat, Sagittarius. Mas marami kang energy sa mga negative na bagay. You are the master of your own destiny. Huwag kang matakot sa mga pagkakamali. Yung iba, pagtuunan ng pansin ang mga nararamdaman na hindi maganda sa katawan.
At kung may advice na natanggap mula sa doktor, huwag ignorin, Sagittarius. At dahil dyan, sinasabi sa iyong near future, kung hindi ka makikinig, nandito ang The Tower. Sinasabi rin dito, ang consistency ay kinakailangan. Para sa mga bagong opportunities, bagong trabaho, bagong business, money, investment, positive new beginning ito at nakikita dito na may makikilala ka soon, Sagittarius. Isang taong maaaring siya ang mag-provide ng lahat sa pagkakaroon ng security and stability. Positive ang impluensya niya sa iyong buhay. Kaya magplano ka at magdesisyon para maramdaman mo ang mga pagbabago. 7 of Wands. Consistency pa rin, Sagittarius. Maaaring daladala mo pa rin ang bigat ng mga problema. Kailangan mag-heal, Sagittarius. At maging open sa communication. Ay, The Tower ulit. Pag-isipan mong mabuti bakit gumuguho ang The Tower. Tulad ng sinabi ko kanina sa iyo, kailangan ng matibay na pundasyon para kahit anong bagyong dumating ay magiging matibay ka, Sagittarius. Isa pa nga, Ace of Swords at The Hangman. Ang mararamdaman mo sa iyong near future, katulad ng iyong nararamdaman sa kasalukuyan, walang magbabago kung wala kang isasakripisyo. Maaaring makasakit ka sa mga bibitawan mong salita at huwag mong kontrolin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, Sagittarius. Maaaring mag-struggle ka pa rin sa pagdidesisyon, pero nakikita dito ang magagandang mga opportunity. Pero mai-stuck ka dahil mahihirapan kang magdesisyon. Maaaring magdalawang isip ka sa mga opportunity dahil maaaring sa gusto mong paraan, maaaring hindi ganun ang mangyari. Be positive. Yung iba sa inyo, huwag masyadong mag-focus sa pera. The Sun. Para sa iyo talaga to, Sagittarius. Walang imposible sa iyong mga pinapangarap. Ibibless ka para maging success. Iyon nga lamang kung ano yung sinabi dito, Sagittarius. Iyon din ang sinasabi niya. Be positive. Huwag kang mag-alala. Lahat ay magiging maayos. Kaya naman kinakailangan magkaroon ka ng confidence, Sagittarius. At maaaring magkaroon ng mga pagbabago dahil sa iyong paniniwala at lakas ng pananalig. Iyan ang sinasabi niya. Pinilabutan naman ako, Sagittarius. Mararamdaman mo ang sagot sa mga ipinapanalangin mo na siyang magiging dahilan ng mga pagbabago sa iyong buhay. Kaya naman gawin mo lamang itong gabay. Nasa tamang direksyon ka, Sagittarius. At dahil dyan, mapunta naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person o ng iyong person. Okay, at ito ang kanyang unang mensahe. Next. At ang huli. At ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Sagittarius. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye.